Kasi ikaw, may kapag kang trip mong baka, hindi mo lang na nakasimula pag di ka po. Parang kang imagine mo nagbasa ka ng novel, kasi sa gitna ka nagsimula. Eh, ba't ganito? Ba't nagkakagulo na sila? Di ba yung ganun? Dahil yung wordings kasi. Hindi. Sa translation, mamili ka ng translation. Mexican yan. Hindi, mamili ka ng translation Yung na wordings magaan. kasi ang parang ang nabibigatan ng parang, ano na, binasa ko na siya. Tapos, Tapos, anong, baka sa translation na binabasa mo, masyadong pala. anong magandang, NLT, New Living. Magaan. Magaan lang yun. So, makita? So, makita, tinampal. Di ba meron yan sa phone? Ako. Pero gamit ko dati. CSB din maganda. Ginamit ako dun eh. Meron ako, James, meron akong Bible, meron kaming Bible, regalo sa amin ng pastor namin. Meron ako sa Ano siya, phone. may image. Alam mo yung merong mga, archaeological artifacts, pictures. Ganda. Meron. Asan yun, Beb? Doon ako na doon, alam mo, hindi naman ako talaga palabasan. Pero nung binabasa ko na, tapos lalo pag sinimulan na Ang nabasa ko lang na medyo simplified yung sa saksi. Yung sa saksi naman, mali yung translation. Mali. May sarili silang translation. Tiga mo, pag pinagbasa mo ng iba yun, ayaw nila. Try mo, kasi sige, basahin natin sa NIV. Ayaw nila. May ginanon ako si Glenn. Beb, Mika. Si Glenn. Marcelino. Nakipag-usap kami noon, nakikipag-usap kami. Meron sila yung major nilang ginagamit, yung New Kingdom Translation. Yung sa jw.org. Oo, yun. Yun lang yung translation na ginagamit nila. Saksi mo siya, Glenn? Oo, saksi yun, devoto yun. Ang lang doon, actually natutuwa ako sa saksi kasi napakasipag nila talaga. Okay. Tapos kahit saan talaga sila, no? Ang problem lang talaga dyan. Hindi sila pwede sabi sa kanila, hindi sila inaalaw mag-Google. Bab? Tama ba yun? Totoo yun? Hindi kasi lang nag-start ako mag-Bible study. Wala kaming Bible sa bahay nun. Tapos, may Bible pala sa bahay nun, ginagamit ni Lola. Okay lang naman. Siguro pagka yung nag-aral, nag-scholar ka na sa kanila. Si Glenn kasi nag-aral siya din ng 2 years, kaya siya tumigil ng pag-college. Kasi magka-batch tayo, diba, ng high school, sabay-sabay kami graduate. Tapos na-delay yata siya ng 1 year, kasi pinag-aral siya. Dun sa Jehovah. Kasi Nag-aral na? Nag-aral siya, talagang aral ng Bible. Sa Jehovah. Parang sa pinsan ko. Oo, mag-aaral siya. May school sila? As in Hindi, school? parang, hindi ko alam parang training ba siya? Oo, parang training. Para sa Tapos, ministry din. magiging ka na. Ikaw na yung kaya ng pinsan ko na pinili niya province. Doon siya nagpapakalat ng... Yun yung work niya? Tapos lang, may parang binibigyan Ano, may sila allowance? Allowance para sa... Pero yung bahay nila, pagkain nila sa gabi. Pero matagal talaga ang Sabadista. Isang buong Sabado talaga sila. Hindi, Sabadista, saksi. Saksi yun, babe. Hindi, Sabadista. Sabadista yung 7th day Adventist. Sabi Sabado. Sabado naman yung Sabat sa kanila. Tutugan ko kanila. Sa mga kapatid kasi kanila ng mama niya sa... Because yun nga, te. Tapos yung nakakwento ako. Kasi meron siyang... Jehovah? Iwan ko si Ma'am Jinel kasi parang meron siyang tinanong na anong belief nyo kay Jesus? Sa inyo, Anak siya. God siya. Anak siya lang. God. Hindi, God siya. Kasi niya mismo. Yun, iba po si... Yun nga yung teaching niya ng Jehovah na si Jesus is siya parang God na nilikha na created God siya. Kasi son siya di ba? Son siya yung Father. Si God Father, si Jehovah, kasi hindi sila niniwala sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit force lang siya. Kasi alam mo, yung translation na ginagamit, lalo yung mga nag-aaral na dun. Siguro sa inyo kaya inalaw pa kasi hindi naman kayo mag-aaral ng ang ginagamit lang nilang translation, New Kingdom Translation. Tapos sa New Kingdom Translation, meron doon mga certain verses na sinadya talaga nila na ibahin yung context. Sa Colossians yun na may verse doon, sa totoong Bible, yung original na mga text, tsaka yung original na mga translations, na parang all things are created through Him and for Him, referring to Jesus. Through Him, ibig sabihin, all things are created through Him and for Him. Ibig sabihin, si Jesus nag-exist pa siya bago pa makreate lahat. So, all things are created through Him. Ibig sabihin, lahat ng bagay nag-exist
through Jesus. Ibig sabihin, kasabay niya na si God Father tsaka si Holy Spirit na nag-exist right before ma-create lahat. Ang translation ng New Kingdom, all other things are created. Ang laking agad nun. Ang laking difference nun. All other things are created through Him and for Him. So, ibig sabihin, merong mga bagay na hindi niya na-create. At merong yung other things, yun ang na-create. Tapos meron pa doon, merong verse, Colossians din ba yun o Hebrews? Okay. Na sabi ni God the Father kay Jesus, Hebrews 1. your throne or your throne, O Lord. Gano'n niya God the Father, ha? Sinabi niya kay Jesus. Parang your throne, O God. So, na lang. kung hindi God si Jesus, ba't siya sinabihan ng God the Father na your throne, O God? Kasi translation ng Bible, sa translation ng New Kingdom translation ng Bible. Yun lang yung naging problem. Alam mo yung sa akin, para sa akin, hindi yung almost din. Ba't kasi sila gumamit ang ibang translation? Iba yung ano Si ano yun, si Charles Taze Russell. interpretation. Mag-iiba syempre yun, mag-iiba ng interpretation talaga. Tapos yun, nag-usap sila. Ganun sila Ma'am Janelle, tapos ako di ko balak makisali. Ano sila, nagkakabinuhan mo. Sabi niya, sige, basahin natin sa NIV. Hindi, sabi ni Glenn, hindi po kasi kung ginagamit po namin ito eh. O yung talaga. Kaya doon kami nagkaroon na, pero tigil ko na si Ma'am Janelle, sabi ko hindi ito. Kasi pag Bible word. Pag ginamit niya yung Bible niya, tama talaga siya nun. Pag ginamit naman natin yung sa atin, tama tayo. Hindi tayo wala tayong magiging common ground. AI Bible din. Pero ang problem lang doon, kapag kaaral ka na pag-aral ka sa Bible din, kahit yung kanila yung gagamitin mo, pwede mo din falsify sila, gamit yung sarili ng Bible. Meron din mga, hanapin natin text. Nasaan ba yung Bible? Ano yun, Beb? Hebrews? Hebrews 1. Sige mo, compare natin. Alis pa tayo ngayon. Ibukas. Saan kayo pupunta? Nagpapapiti siya. Saan? Sa kayo? Wow! Sa SM Magaling mag-facial doon. Saan kayo doon? Guglaw naman yung mukha niya, diba? Mukhang nag-glow naman, so yes. Saan kayo doon? Hebrews 1, Beb. Ha? Magkano ba? yung 2K? Dalawang session. Every session 2K? Dalawang session. Ito tayo. Parang one. Gila din, sir? Pwede mag-ano ako. Hindi. Pero may yung nilalagay sa mukha ng keep. Saan? So may SM Val. SM Val kayo? Pero ako, Tapat ng food court. May two ano lang ako hands. sa Two hands. May massage din kasi. Si Jong may katabi eh. Parang may katabi na Di double Oo. Di ba yung CR, yung Turks, ta CR, Ah. yung dito katabi. Oo. Sa tuwan. Ah, Maganda katabi rin pa. magmasahe doon. Si Ayun yung mahal nga lang. Mas katabi. Uy! Uy, grabe ka. Siya. Gusto niya sa sarili. Pero siya yung magpa-Brazilian daw. Siya Siya ba? Hindi. Alam ko siya yung magba-Brazilian. Good luck talaga Siya sa'yo. yung magpapabrazilian ng good luck. Oo, natakot akong buhay niya. Pag nanonood ako sa TikTok, parang ang sakit naman kasi inom pa sila gamot. Yung may gamot, parang painkiller. Meron nga doon eh. Sabi ko, bakit gano'n? Nagpapawax kasi ako ng legs doon. Meron doon isa sa mga guidelines. Na-try mo na? Isa sa mga guidelines Masakit? nila doon. Siyempre naman, binubunot ko anong buka. Kailan ka namin? Talaga, tatlo. Tapos ano, Ano yung guidelines? yung guidelines doon, kapag ka nagpa-wax ka ng bikini or ng Brazilian wax, bawal ka makipag-sex for 24 hours. Ganun siya kalala. Kasi potential yun naman. Kasi parang Ano eh, naman, grabe naman. infect. Pwede ka ma-infect. Pwede ma-infect kasi. Walang ganun. Tsaka yung pores, Okay, oo. pwede yung may pores infect kasi nung ano. Bukas yung Anong pores. hero? Ano yun? Spray yan. Ito, ang So, ang dami na sa blacklist, no? Nag-alisa. na. What about the sun? Kasi hindi natin si Elodia yung ano. Hindi ba si Elodia naglaylo na ata? Back to the sun. Your throne, God, Wala na ito na yung Philippine team. is forever and ever. Sila pinakamalakas sa Philippine team. Sa So, ML. Tama yun, pero yung Pero malaki daw offer sa ano eh. Lumipat ata sa Honor of Kings. Yung bago. parang ang point dito, your throne, parang God is your throne. So hindi siya nare-refer as God. God is your throne. Tapos meron pa isa sa Colossians eh. Colossians ano yun? Yun ang pinaka tiebreaker sa akin. So, grabe ang laki
ano nito ah. Colossians 1 or 2? 116 ata. 160. Ito, para awareness ka sa buhay. Oo. Ito, 1, Colossians 1. Wala, malayo pa yan, T. Malayo pa yan sa Hebrews. Wala nang pinag ka yung Colossians kanina. Teka lang, hindi ko yata nag-go. Hindi ko go pala. Ay, go. Butik kaya naman pala. Sabi ko nasa na yung Wala. Balik mo na sa O, sabi dito tayo sa akin, the centrality of Christ. He is the image of God. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For everything was created by Him. In heaven and on earth, the visible and invisible, the first of the universe, the Lord of Christ, all have been created through Him and for Him. So, this is He is the image of the invisible God, because by means of Him, all other things were created in the heavens and earth. Things invisible and visible, whether they are thrones or multiple, all other things have been created. Yan yung ginagamit nilang verse para ito na sila rin. Kasi nila sila. Pero kasi ano, yung kadagdating ko ba nakalagay also He is before all other things. All other. And by means of Him, all other things were made to exist. So parang dun sa verse na kung i-interpret mo siya, sabay sila nandun. Baka mali lang interpretation. Ito yung ginagamit nila kasi. Na, kuwari tinanong mo sila, paano nyo nasabi na si Jesus hindi siya God? Hindi kompleto yung context. Ba't mo lang kung Oo. kaya nga, yung translation nila, pinilit na baguhin to para lang ma-prove nila itong isang concept. Mali. So, pero pag binangga mo na siya sa the rest ng Bible nila, makikita mo nabubuhol-buhol na sa dulo, hindi na siya natutulog. Kaya yung mga sa Jehovah Nation na pero ano sa kanila talagang saludo sa kanila kasi marami din mga knowledge. Kaya lang, ang hirap lang pa naging mistake sila na hindi ko lang. Marami kayong kaibigan mga Jehovah noon. Oo. May best friend ako Jehovah. Mabait Mabait talaga sila, like, tsaka yung tiyaga, hindi Oo. din yung tiyaga. Grabe Buti yun yung ko tiyaga. kaya Tsaka yun yung may lang din yung maganda sa Jehovah kasi parang at some point kahit di nila parehas ng paniniwala. Kaya nila. Kaya nila. Yun din. Sa ibang mga Christians kasi naman, depende din kasi talaga James eh. Sa ibang Kristiyano talaga mayroong mga mahahangin talaga. May mga may encounter ka na ayaw. Na hindi, Kahit mga ayaw, pastor. ayaw namin ganyan. Ano kayo? Mari, Pero charismatic open-minded. kayo. Hindi. May mga ganong thing. Pero yung mga pari na talaga nag-aral ng theology na Father Faisal, makikita mo talaga kung ano yung talaga yung devotion nila para maging pare. Oo, iba. Iba talaga. Sabi nga yan sa Bible eh, na ano. Di ba sabi nga sa Bible, hanggat maaari huwag kang mag-asawa eh. Hindi, ayoko sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Pero sa akin kasi nung kinausap niya ako, at nagkuhentuhan kami about sa theology niya. Nagkukwento siya. Okay mo kami. Hindi. Sino? Yung ano, SDO namin dati sa inyo. Diba? Theology. May ano siya eh. Basta mahirap ipaliwanag pero may ugali pa rin siya na hindi niya kaya ialis sa ano niya. Paano niya bitbitin. Baka yung time Problem lang doon. Ang ano lang doon, maaaring tama yung tinuturo niya, pero very questionable sa character niya mismo. Maraming ganun at ang galing talaga maturo, as in talagang nakaka-bless talaga yung pagtuturo, pero pag nakita mo na yung totoong buhay mo, Parang magda-doubt ka na, ba't ikaw mismo hindi mo nagawa? Yung parang ano ba, yung integrity, no? Ah. Integrity. Yun Parang kasi teacher, parang teacher parang ka. babagsak pa din sa scene of ano. Commission. Ba't di mo sinunod? May naging problema ko sa kasi. Nakita ko yung aside ng tatay ko. Sobrang devoto sila. Tapos parang question lang doon sa kanila pag bigla kami naging active doon. Kaso nakita ko yung ugali. Parang yun yung sinabi ko sa natin ko na ba't ako magsulog pa dyan yung mga yan nga devoto. Tapos gawing na brother na yung lolo ko. Tapos yung mga asawa nila brother nila kung mataas na portion. Ba't ganyan pa din sila? Nila. Doon ako lumayo na. Kaso kasi parang ayoko na. Hindi kasi yung ano eh. Parang gusto ko yung time na nag-Bible study kami na ng lolo ko. Tapos Yung lolo mo, siya, siya ng lolo mo. saksi. Purong saksi. Tapaw. Aside ng dad. Kaya yung Pope Cup. Actually, hindi Lola nga siya niya. Katoliko eh. Katoliko sila before, pero nag-switch lang to Christian. Nagdoon ka na naging Christian din. Nung
Oo, hanggang lumaki. Yun na. Pero, parang ang ginagawa ko nun, ang dasal ko pa din nun, kung saksi. Kasi syempre, gusto nyo. Paano prayer nila? Parang ina-address si Jehovah. Tapos ang ending point, laging babanggitin si Jesus Christ. Na True. parang, Parang for Jesus Christ. Saka naman sila doon mali lang talaga yung belief nila sa Trinity. Foundational yun. Foundational yun. Dapat naniniwala ka sa doon. Kasi heretic din pagka mali yung concept ng Trinity. Grabe talaga. Hindi naman kailangan sobrang naiintindihan ko, pero yung mere fact na naniniwala ka na God si Jesus, goods yun. Yun lang yung kulang sa kanila. Parang almost there eh. Kaya lang ang hirap lang din kapag ka nabulag ka ng Kaya yun lang, going back. Kayo, pagka bet nyo ng gano'n. Kasi kami din alam nyo, na-excite kaya kami sa yung parang may discipleship. Hindi naman yung, ayaw din namin yung formal, yung aral na aral. Every single time kailangan darating kang ready, gano'n. Hindi yung lang, yung idea lang na may sinishare kayong mga bagay-bagay sa buhay, ganyan. Kami din sa pastor namin, hindi kami palaging aral na aral din. Pero kung moment nagkakatan lang kami. Oo, pumunta kami din, magkakatan lang kami. Tapos minsan may papapanong, try nyo ito panoorin pag meron kayong feedback o sabihin nyo lang. Ganun lang, hindi siya yung, katulad di ba may kayo sa G12, no? Ipipilitin ka mag-devotion, tapos di mo naman alam anong babasahin mo. May sistema. Tapos may susulat ko. Sabi ko, may susulat mo? Or sa mangyayari, share mo yung susulat mo. Hindi naman ang masaklat doon, sinecheckan. Oo, hindi. Basta hindi ako makapagano yun. Sinecheckan ng leader. Hindi ko nga nagawa yun. Hindi ko nga nagawa yun. Ako nagawa ko yun, sobrang taga ko, nagawa ko yung makeup, pero hindi ko talaga natagalan. Kasi Tapos hindi ko naalala mo, meron pa yung parang, yun? Yung capsule na binibili na may Bible verse. Oo. Alala mo yun? Oo. Di ba parang may ganun? Ako, Mas lalong hindi ko na-gets yun. Kasi nga pag kada bunot mo ibang that's para magre-reflect ka. Di ba? ang Parang pwede naman ganun. doon, ang pwede mong magawa lang pag ganun yung pinapagawa sa'yo. Parang surface level lang, kung para sa'yo, paano mo para mo ma-relate na lang sa'yo. Ganyan. Pero context-wise, hindi mo makukuha. Na kunwari may nabulot ka doon. Kaya Kunwari may nabulot ka doon tungkol sa sword, tungkol sa gera-gera. Ano to? Ba't nag-aaway? Laban, sarili laban sa sarili. Okay, ganun. Malagest self. Ito ako sa mga ganun. Pero yun. Naging Pagka- iba sila sa interpretation talaga. Kayo na din, pag ako kunwari, available kayo. Kahit kape lang tayo dito labas ko. Oo, kasi parang lang, naisip ko lang din. Parang gusto ko lang din na, yun, live by time. Kain ka na lang. Tanong lang sa kindness, anong standard ng kindness? Naging matulong. Iyak lang. Yung ganun. Pero pagka kumari, may involved ka sa ganun. Hindi naman kailangan nasa kabilang ka sa church. Not yet. Parang not yet. Hindi naman siya kailangan na nandun ka kaagad. Yung pagka kayo na naging engaged ka sa pagbabasa, pag-pray. Parang maaano mo din sa sarili mo. Ano yan? Yung paano ka Hindi. mabuhay. ML. Nakikita siya na paano ka mag-treat ng tao. Priorities mo din sa buhay mo. Tsaka parang nakaka-bother lang. Siguro isa lang gusto nag-bother sa akin na parang, syempre natutuwa ko na pares ko rin kita ng lalaki na ako. Pero parang, nakikita mo kasi diba, ano yung nagagawa ng pera sa tao. So parang doon lang ako medyo Lalo sa priority ng tao. yun lang yung medyo nasa ko, parang nasa edge ako ng sip ko na parang, though parang sa akin, parang ang tingin ko naman, hindi naman kami magiging gano'n kasi knowing na nakaka-out naman kami ng malalaking pera talaga. Pero parang any moment kasi, parang possible siya baka maging away, pera, which is, di ba, lalo na pag marami kang pera, parang mas prone ka sa kasalanan. Kaya yun lang siguro yung sa mga nag-hold back ako na parang, syempre nakakatuwa, blessing yun sa amin pa rin. Pero, parang any moment baka may mangyari kasi. Dapat lang talaga parang meron kang principle na merong principle yung buhay mo na may basis din naman. Na ito yung principle ko sa buhay. Siguro kasi Na kung whatever happens, ito yung panghahawakan ko na principle. napagka-compare ko lang siya dun sa dalawang cases. Malala niya yun eh. Dalawang may pera yun. Yung isa, active sa As church. in, yaman-yaman din talaga. Oo. Yung isa active sa church. Kaya mga bitawan dyan. Isa active sa church. Yung isa, hindi.
Parehas kumikita ng malaki. Pero nakikita ko yung kasi yung fault sa marriage nila pareho. Na yung isa, parang minsan na-witness namin yung kubang kumakain kami pagkasabay namin silang dalawang mag-isa. Nag-aaway sa parang sabi nga namin, parang wala silang respeto sa isa't isa. Parehas kumikita ng malaki. Habang isa, parehas kumikita din sila ng malaki. Pero dahil nagbabakasyon nga din ako lagi doon, tapos parang ako yung naging unang anak nila. Ganun. Hindi ko nakita yung ganong pa-toxic na ako sa kanila. Tapos knowing na yung pinsan ko lalaki, di ba magdala sa mga lalaki, wala silang pasensya, may click yung pasensya nila, tapos parang pag may plano na ganito, eto susundin, parang bahala ka dyan. Hindi eh. Parang sa kanilang dalawang pinsang kong yun, mas caring tong isa. So parang napapaisip na ako, bakit gano'n? Para sa Parang anong may pera. difference? Parang anong difference? Pero bakit ito ang ayos? Since dito, laging magulo. Oo. Pero sa akin kasi niniwala din ang totoo yun. Kung kayo as a couple. Meron, alam mo yung kayo din, physically nag-grow kayo. And knowing na Mentally, di ba, psychologically nag-grow yung kayo. pinsan ko na yun, nung bata ko, parang maloko din siya, gano'n. Yung side ng mabait. Oo, maloko din siya, tapos parang palaasa na siya sa amin, gano'n, tapos parang, yun nga, nung lumalaki kami, nagiyak, kasama namin siya sa church na, hindi parang, naisip ko lang din nun, kasi nakakomply sila na mag-church, kasi sila lang, yung nag-aalaga sa kanila. Pero parang lumalaki na nga ako, tapos nagkakapamilya na siya, gano'n, sabi ko, bakit lang ayos? So, parang yun lang yung nagiging point of comparison ko, so syempre, nagpaplano kami mag-marriage. So, andun ako sa part din na natatakot na, baka pag naging mag-asawa na kami, go, mas kanila naman ako. So, parang practice din sa pagiging mag-asawa. Pero iba kasi pagkasal na kayo, diba? Parang ang daming magbabago pa din pag naging kasal kayo. Parang pag legally speaking na, no, iba na. Kasi parang pag engage pa lang, gano'n. Parang wala ka pang pinangahawakan. Oo. Pwede Pero anytime, pwede. pagkasal kayo, yan yung pinaka parang end Parang- point mo lang Ano, pala parang talaga. make or break yun. Pagka nagkamali ka ng decision sa marriage, Oo. buong buhay mong bit-bit So parang, ang takot ko lang din siguro dahil nga nakikita ko yung mga fault sa marriages na mo. marriages, pati sa parents ko, sa marriage nila. Parang yun lang yung takot ko lagi, na parang, kaya siguro ang tagal. Hindi, yun. Actually, yun. Kaya ikaw din personally, kaya Hindi parang niya- kinakabahan ka Hindi na. niya alam din eh. Bakit parang sa akin, ang tagal ko din na nag-decide kung ready na ba ako magpakasal sa kanya kasi yun yung takot ko. Na baka pag naging mag-asawa kami, mangyari sa amin yung mga nakikita. Baka mag-regret ka. ganun. Parang ayoko mangyari yun kasi nga parang gusto ko siya eh. Paano po naging toxic siya? Paano po Anong yun yung gagawin? pinag-awayan? Paano kung hindi Anong na siya gagawin kamahal-mahal ko? sa moment na yun? Oo. Anong gagawin ko na? Na parang wala na akong takas, dito na ako eh. So parang yun yung nag-hold back sa kanya. Ayoko mangyari sa amin. Kaya naiinis ako lagi na kung nag-aaway kami sa pera. May mga tayo nag-aaway kami sa bayarin. So, ibig sabihin parang ano na yun, parang meron ka ng, hindi naman siya trauma, no? Pero parang meron ka ng fear na nakita ko, nakita ko. Oo, nakita ko na na eh, baka ito hindi na yung mangyari. Na parang ayaw mo na siyang mangyari sa'yo. Ayoko, sa amin lalo sa amin. Pero sa akin, alam mo, good move na ano eh, na sinik mo yun eh, na gusto kong maging grounded eh. Gusto kong maging grounded yung marriage, or yung kahit as a couple mo. Gusto ko meron tayong parang foundation. Kaya parang hesitant din ako na pagsabi niya na, tara, sikasuhin natin. Parang sa akin, parang ayoko pa, parang gusto ko sabihin sa kanya na, tara mag-active muna tayo sa ganito. Kumbaga, every Sunday, active Parang tayo, magano kayo, 1 hour, parang ganun. soul searching. Soul Oo, searching ganito muna guys. tayo. Ganun. Ganun. Soul searching. Pero sa akin din, kung nung ikakasal kami, siguro kung hindi ako naging Christian ulit, kung hindi ako nakabalik, ano lang ako, yung ikakasal lang ako ng sige, kasi kung yung gusto ko parang hindi ko, wala pa akong naano sa sarili ko. Parang hindi ko alam ano bang paniniwala ko sa buhay, ano bang gusto ko, ano bang goal Pero ko. sa akin kasi ang engage, hindi ko siya ganun kabig deal. Parang sa Oo akin, naman. sobrang big deal na talaga. Ang engagement kasi, Nung kasal eh. ano lang natin yun eh, parang construct na may ganito, para lang mamarkahan na, Kahit agreement, sabihin ganun. natin na parang ayoko ng engranding kasal. Pero kasi parang sa isip ko nga, parang malaking desisyon siya sa Oo naman, buhay. sobra. Gano'n yung marriage. Kasi legal na din yun. Bukod sa legal siya, ordained siya ng God eh. Na pagka nagkamali ka doon, pwede ka pang magkasala eh. Oo. Na within the bounds ng marriage, mag-commit ka ng something. Grabe yung nun.
Di ba? Yung makukumit mong potential na kasalanan pag gano'n. Pag nagkamali ka ng decision sa mga. Parang kasi syempre, pag nakakita ka ng married couple na at least sila, kaya parang gusto mo na gano'n din kayo. So, parang gusto ko yung, ano ba yung meron na ginagawa nila na maging gano'n din kayo in the future. Ganun. Kasi parang kaganyan, ngayon, na-experience ko na yung maging peace sa work. Gusto ko siya kasi peaceful yung isip ko, wala akong isip na stress sa trabaho, kumbaga natatapos ko yung mga gawain ko, kumikita ko ng malaki. So parang next step, naayos ko na yung work ko, dito naman tayo sa sa relationship naman. So, kagaya niyan, at some point, nag-baby steps ako sa pagkausap sa tatay ko kasi tagal ko naman yung pinakausap. So, parang, alam mo yung unti-unti kasi tumatanda ka. Pero totoo no, parang pagka tumatanda ka na, nandun ka na sa way mo na parang gusto mo na nang nakatahimik ka. Oo, yun. Gusto ko ng peace. Gusto ko ng ayos. Parang ganyan. Gusto ko ng ayos, ng kaayusan sa buhay. Parang gusto mo wala ka nang iniisip pa. Parang ititrade ko na yung pride ko para lang maging maayos to. Parang may mga ganun tayong na minsan masiset aside mo yung pride mo na ikaw usapin ko. Gusto ko maayos eh. Oo. Ano yun? Sa akin nga din, di ba yung sabi ko sa'yo kanina, nakakala ko okay lang na gano'n. Tapos kung ginawa ko, ay shucks, big deal pala sa akin. Big deal pala yung sa katahimikan ng isip ko. Katahimikan din ng heart ko na parang big deal pala. Mas sa akin dati, ang gusto ko lang nun, magkasama kami lagi. Yun ang gusto ko, tapos hanggang sa parang unti-unti. Yun nga yung naiinis siya sa akin yung pandemic na nung inaya niya ako, nung tinanggihan ko siya. Mag-iniwanan ko sa area nun kasi gulong-gulo din ako ng pandemic. Like, anong gagawin ko, parang yung work, hindi stable, ganyan. Parang tumigil yung mundo ko na hindi ko alam anong gagawin. Tapos parang, nagaya siya nun, kasi sabi niya, hindi mo ba ako nakikita sa future mo, ganito, ganyan. Tapos parang